sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live Nationwide. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Riel, magandang umaga Pilipinas. Ligtas pa ring daanan ng mga light vehicles ang Bridge of Promise sa Barangay Kumintang Ibaba sa Batangas City. Ito ang tiniyak ni Engineer Emmanuel Mendoza ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4A sa regular na session ng Sangguniang Panglungsod kahapon. Inimbitahan ng Konseho ang DPWH upang linawin ang kumakalat na balita na delikado umanong daanan ng mga motoristang naturang tulay. Magugunita na dahil sa large vertical deflection sa midspan ng tulay, pinagbawal ang pagdaan ng mga 4-axle o heavy-duty vehicles o yung mga sasakyan na may apat na hanay ng gulong na karaniwang ginagamit sa pagdadala ng mabibigat at malalaking kargamento sa mga industriya tulad ng construction, pagmimina, agrikultura at transportasyon. Ito ay sinimula noong November 28 hanggang sa kasalukuyan. Ang hakbang ay isinagawa matapos ang joint inspection ng DPWH Region 4A District Engineer Office at ng Office of the City Engineer kung saan naramdaman ang malakas na vibration tuwing dumaraan ang malalaking truck. Dahil dito agad na nilagyan ng barrier ang tulay upang pigilan ang pagdaan ng mga 4-axle vehicles. Mayroon din nakatalagang enforcers ang TDRO upang magbantay dito at masiguro ang implementasyon ng direktiba. Ayon kay Engineer Mendoza, magsasagawa ang kanilang kagawaran ng masusing engineer inspection gamit ang non-destructive testing o NDT device. Nagsisilbing alternate route ang Tingga Pinumakan Bypass Road sa kasalukuyan. Kaugnay ito, kinokonsidera rin ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang pagbalangkas ng isang ordinansa na tuluyang magbabawal sa pagdaan ng malalaking truck sa Bridge of Promise. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas, nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. Samantala